Hello, kumusta mga ka-channel? Anong ganap natin sa araw na ito? Ngayong araw pag-uusapan natin yung request niyo, napakaraming request ng pagkukumparahin natin yung DIY at kung gagamit daw tayo o mag-hire tayo ng consultant o magbabayad tayo sa agent or recruiting agency or immigration consultant, kung tawagin natin lawyers, na siyang tutulong sa atin. Ano ba ang mas mainam? Pero bago natin sagutin yan, mga disadvantages at advantages ng parehong processing ng paglalakad natin ng ating papel papunta dito sa Canada. At kung halimbawa nandito na tayo sa Canada, nais ko lang ipaalala sa inyo, kung mayroon kayong mga katanungan, ay send nyo lamang privately sa ating Rod Vlog, sa ating Facebook account, upang nang sa ganon ay masagot ko kayo ng personal. Wala akong tinitinda, disclaimer lang po, wala tayong tinitinda, hindi tayo immigration consultant, hindi rin tayo nag-hire ng mga tao upang mapunta dito sa Canada. Ang layunin po natin ay makatulong sa mga kababayan natin, sa inyo, kahit pa paano ay magkaroon ng kalinawan sa kanilang hazy na application o kaya naman kung tayo ay nalilito at gagawin natin yung ating makakaya upang nang sa ganun ay makatulong sa inyo nang walang hinihinging kapalit o kabayaran. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at ngayon ka lamang pumasok sa ating channel at nai-recommenda sa iyo ito, ako nga po pala si Roderick Ropisan, ang content creator ng Rod's Channel. Pinag-uusapan natin dito ang Buhay Canada, yung inyong application at kung paano tayo makatulong sa mga kapwa natin o kababayan natin. Tayo po ay gumawa ng channel ito upang nang sa ganon ay makatulong sa ating mga kababayan here in Canada, in the Philippines, and outside the Philippines. At makatutulong din na malaki sa ating channel yung pag-like mo ngayon at yung pag-subscribe mo rin at syempre yung pag-hit mo ng bell upang nang sa ganon ay notified ka sa ating mga videos na i-upload sa mga susunod na araw. At ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na tayo sa iyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel at tayo ay lumalaki o lumalago at maraming salamat po. Napalaking biyaya nito para sa akin, para sa atin, upang nang sa ganon ay maipagpatuloy natin yung pagtulong natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga videos na ina-upload natin dito sa My Rod's Channel. Well, balik nga po tayo sa ating pag-uusap kanina o doon sa query ninyo kung ano ba daw ang mas mainam ang DIY na gagawin natin sa application natin at kung gagamit tayo o mag-hire tayo ng consultant o ng recruiting agency sa pagpunta natin dito sa Canada. Well, I may say, ang pinakamainam siguro na gagawin ko sa vlog na ito o sa particular na video na ito ay sharing my story, our story, my wife and I, kung paano kami nakarating dito sa Canada. At sasabihin ko rin sa inyo yung mga naging process upon I tell the story about our application na kung saan masasabi natin it's more on DIY. Ano yung mga disadvantages niya at ano yung mga advantages niya, gayon din kung gagamit tayo o mag-hire tayo ng tinatawag nating mga consultant. So, kailan ba natin masasabi na tayo ay ready na sa tinatawag nating DIY o kaya naman ready na tayo para makapaghanap ng tinatawag nating consultant? Marahil sa stage mo ngayon, marahil ikaw ay nag-a-apply pa lamang o nag-browse pa lamang ng mga trabaho na pwede sa iyo. So, pwede sa iyo ito o kaya naman ay nasa stage ka na na application o nag-gather ka na ng information or ng documents about coming here in Canada. So, pwede sa ito. At kung gusto mo namang ma-review kung paano yung mga process, ay pwede rin sa inyo ito. O kaya naman, kung nais mo lamang panoorin, ay welcome na welcome ka. So, sisimulan na natin. Una, sabi ko, through our experience. So, dun muna tayo sa tinatawag nating paggamit ng consultancy at ng recruiting agency kung tawagin natin at ihahalo na natin para nang sa ganun ay mapagkumpara agad natin. And now I will share my story, our story, kung paano yung journey namin dito sa application namin. So sabi ko sa inyo, kami ay direct hire na nirecommend, hindi in-sponsor. Recommended kami ng kamag-anak namin, ng mga uncle namin, ng mga tiya namin dito sa Canada, particularly dito sa Saskatchewan, na magtrabaho dito sa Canada. Sabi nga natin na ang ginamit namin noon ay kung gagamit pa kami ng agency o kung gagamit kami ng tinatawag nating DIY. As I process, as I read the links na ibinigay ng
ng employer during that time, nakita ko na pwede naman palang gawin yung DIY sapagkat naintindihan naman natin kung paano yung magiging proseso. So ang ginawa kasi namin, lahat ng links na binigay sa amin ay binasa muna namin bago kami nag-proceed. Upang nang sa ganun at least, habang nagpo-proceed ka o habang lumalakad ka, ay makikita mo na mas maiintindihan mong mas mabuti. So sa katunayan, gumamit kami o yung proseso na ginamit namin ay yung DIY, do it yourself. DIY na lang tatawag natin. DIY sapagkat simula't simula pa lamang ng pagpuproseso namin, simula sa paglalakad ng papel namin hanggang sa pag-fill up ng mga forms, kami na ang gumawa. Hindi kami gumamit o hindi kami nag-hire ng immigration consultant o ng immigrant consultant o nag-hire ng opisina ng immigration agencies, kung tawagin natin, or recruiting agencies, sapagkat alam namin na unang-una, wala kaming ganoong kalaking pera during that time to process our paper. So advantage yon. Nakatipid kami ng malaki sapagkat hindi kami nag-hire ng ibang tao para iproseso yung aming mga papel. At sa ibang bahagi naman, makikita natin na napakahaba talaga ng pag-fill up ng papers at talagang napaka-tedious. May mga time pa na talagang maliligaw ka kung saan pupunta na sites, pero kung babasahin mo lamang mabuti, ay pwede kang madirect doon sa tamang kapupuntahan mo o sa mga links o kaya naman sa mga websites na dapat mong puntahan. Yun ang disadvantage naman kapag DIY. Medyo parang malilito ako ng kaunti kapag hindi mo talaga binasa ng mabuti. Well, on the other hand naman, sa tinatawag nating consultancy o kaya naman sa recruiting agency, kapag nag-hire ka sa kanila, unang-una ang disadvantage doon ay malaking pera, yung talagang gagasusin mo, unang-una pa lamang, sa pagpuproseso mo pa lamang, not the processing application sa CIC ha. Unang-una sa pagpuprocess pa lamang ng iyong mga documents ay talagang magbabayad ka na ng malaki sa kanila. For instance, yung gagamitin mo sa pagbibigay ng papel, sa courier, sa pagpapadala pa lamang, talagang gagastos ka na ng malaki. At ang advantage naman nito, alam nila yung kanilang ginagawa sapagkat ito yung kanilang pinag-aralan, ito yung kanilang proseso, therefore, ay masasabi natin na sureable naman na yung link na kanilang pinupuntahan o na isasabit naman siguro nila ng tama yung mga application o yung mga papers or documents na ibinibigay mo sa kanila. That is the advantage. Isa pang advantage ng DIY ay habang binabasa mo ay natututo ka. Therefore, as you go through, as you go on, as you walk, doon sa processing mo, nalalaman mo yung iba't ibang mga bagay na nakapaloob pa doon sa application mo. Halimbawa sa amin, yung application namin doon sa work permit namin ay halos pareho ng application ng permanent residency. Therefore, yung application ng permanent residency namin, hindi na rin kami gumamit o hindi na rin kami nag-hire ng consultant o ng recruiting agent dahil alam na namin yung proseso simula't sinamula pa lamang doon sa work permit application namin dahil nakuha na namin kumbaga almost the same. So yun ang disadvantage naman kapag nag-DIY ka. Another thing na maganda dito sa may DIY, kapag nandito ka na sa Canada, alam mo na kung saan ka pupunta. For instance, lahat ng mga application ngayon dito sa Canada is more on online. Halimbawa, sa pagbabayad ng tax o kaya naman sa pagkuha ng mga papers or ng forms into IRCC. Halimbawa, nasa site lang nila. So, alam na alam mo kung saan ka pupunta o kung saan website ka pupunta. Halimbawa, yung pagpa-file mo ng mga payments mo, yung pag-receive mo ng mga papers from the government. Usually, gumagamit na kasi ang Government of Canada ng paperless application o ng paperless transactions. Therefore, kinakailangan na pumasok ka sa kanilang site or the CIC or IRCC website. Yun ay kumbaga parang madali na lang para sa iyo sapagkat simula't simula pa lang, sabi ko nga sa inyo na application mo pa lang ng work permit ay napupuntahan mo na yung mga site na yun at natututo ka na. So yun ang advantage ng tinatawag nating DIY. Unlike kung magbabayad ka ng consultant o kaya ng recruiting agency,
Hindi mo nakikita yung pasikot-sikot, therefore parang disadvantage sa iyo pag nandito ka na, medyo mangangapa ka ng kaunti unless talagang pag-aaralan mo uli. So kumbaga magbaback to zero ka na pag-aralan yung government site sapagkat simula ng iyong application doon sa may consultant o kaya naman doon sa may agent na hinire mo, hindi naman talaga pinapakita sa iyo ng 100%. There are links na binibigay sa iyo to fill it up pero it's not 100%. So kaya pagdating mo dito sa mga paper applications na binibigay ng Government of Canada, medyo nahihirapan tayo. Pero sabi nga natin, natututunan naman yan. Kaya lang medyo talagang kumbaga para magba-back to zero ka upang nang sa ganon ay matutunan mong muli. So, would I recommend na DIY o recruiting agency? Hindi naman. Nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo i-process yung inyong papers. Kung kaya ninyo at naiintindihan ninyo yung processes o yung processing ng tinatawag nating application ninyo papunta dito sa Canada, well, mag-DIY ka. Pero kung medyo nahihirapan ka and if you're not sure, so at may kakayanan ka namang magbayad, why not, di po ba? Gumamit ka ng recruiting agency or ng consultant upang nang sa ganon ay mas maging efficient yung iyong application papunta dito sa Canada. Well, pag nandito ka naman sa Canada, sabi nga natin, ay hindi naman po magiging problema yung mga paper transaction mo sapagkat very helpful naman ang Government of Canada to give you an assistance. To wrap up yung ating pinag-usapan, sabi natin, may mga advantages at disadvantages ang DIY. Sabi ko nga, wala kang babayarang malaki, matututo ka, kaya lang kung minsan ay malilito ka doon sa application mo. And tama lang yon sapagkat hindi mo nga alam kung minsan yung iyong ginagawa, that's okay. At babalikan ka rin naman ng Government of Canada sa pamamagitan ng mga letters na isasend sa iyo. Samantalang, doon sa tinatawag nating recruiting agency o kaya naman sa consultancy, disadvantage, magbabayad ka ng malaki. At syempre, ang advantage niyan ay, kumbaga, hindi ka na mahirapan mag-isip. At syempre, yung pagpasok mo ng documents ay sure naman na may papasok doon sa site ng Government of Canada into your processing or sa tinatawag nating application. At sana po ay nasatisfied natin yung inyong mga queries at nasagot natin yung inyong mga tanong on kung gagamit ka ba ng DIY processing o kaya naman ay uupa ka ng mga consultant. At kung hindi ka pa subscriber ng channel ito, ay mag-subscribe na, i-hit ang like button, gayon din ang bell upang nang sa ganon ay notified ka sa mga videos na ipapalabas natin o i-upload natin. Gayon din, pwede ka mag-comment down below upang nang sa ganon ay ma-recognize ko kayo. At syempre, pwede nating i-share ang ating mga videos dito sa ating mga playlist. Pakipuntahan yung playlist natin upang nang sa ganon mas ma-widen pa yung kaalaman natin patungkol sa application natin o buhay natin dito sa Canada. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.